kapatid na Felix Manalo. May nabasa pa ako sa website na parang ang tinutukoy naman ang Eranio Manalo dahil nakarating sa Jerusalem. Hindi. Ang isa naman sa aral ng end time, 5 ang Elias. Meron din sila. Meron din sila. Yung mga end time believers, sina Pastor Bal, 5 ang Elias. Akala ko kayo lang po ang may ikatlong Elias. Tapos si Bahaula, sabi ni Sak, nakausap ko si Kuya Nihil kahapon si Bob daw yun, ikatlong Elias. Ang problema kila Pastor Joben sa mga born again, para silang pako, mahina yung pagkabaon, pagkahula propesiya na tumatawa-tawa na lang sila. Kasi wala silang alam dyan wala silang mga idea dyan. Mga born again, puro lang sila, just believe in Jesus Christ and you will be save. Diba? Ganyan. Patirik-tirik na mata, pakanta-kanta, pasayo-sayo ng cha-cha-cha. Ligtas na. Cha-cha-cha. Yung isa nga, siyempre, naglipat na ng channel, nag-ROT na Yung dati nakikita natin sa live na inakita mo rin. Pangisay-ngisay. Yung pagsay-ngisay. Hindi naman ganun ang pagsamba sa Diyos Ito yung challenge ko sa mga born again. Maghanap kayo ng talata sa panahong Kristiyano nang itatag ang mga pagsambang pagkakatipon. Ibig sabihin, worship gathering. Worship na sumayaw sila. At anong sayaw yung sinayaw nila? Sabi nga ni Soriano Pagka wala kayo nabasang ganyan, tapos sila gumagawa, nagra-rock and roll. Mahuhulog sila sa masusupa Pag wala sila nabasa, ito papakita ko. Pagka wala silang nabasang pasayaw-sayaw ba, sabi dyan sa 9, ayan, nakikita nyo yung 9. Nakiyan natin. Ayan. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo. Ano ba yung pangangaral ng magandang balita? Anong magandang balita? Na iba. Hindi yung tinuro ng mga apostol. Iba kaysa tinanggap ninyo, sumpain nawa siya ng Diyos. Ngayon, ang challenge ko sa mga born again. Hirap niyan. Pagka may nabasa kayo, nagtatag ng pagsambang pagkakatipon, worship gathering, cha-cha-cha. Yan, yung clap your hands. Cha-cha-cha. Shelby, may nakasulat naman daw sa awit ni David. Yung ba ay pagsamba during that time or ganun, isang selebrasyon? Pagka ganun, ang tawag sa kanila, sinasabi sa awit. Pagka ganun, ang tawag sa kanila, Davidiano. Tayo kasi Kristiyano tayo. Kung anong utos ni Kristo, doon lang. Okay. Anong Davidiano, Kuya Shelby? Di ba pag Kristiyano, tagasunod si ni David Kristo? ang gumagawa nun Awit niya yun. Oo. Di ba pag Kristiyano, tagasunod ka ni Kristo. Pag tagasunod ka ni Davidiano ka. Yun pala. Kaya pala minsan may umakat sa Makes akin. sense naman. Judas Chano naman. Lalabas Judas Chano, Kuya Iro? Judas Chano. Tagasunod ni Judas. Eto pa. Tama nga naman. Saan na ba yun? Kulang pa pala yung sa'yo, Biorista, yung topic mo. Sa mga end times pala, 5 ang Elias Buti nga sa 3 lang. Hindi ko na kasi Pastor Bale, hindi naakit sa akin. Eto, Kagabi, gamit ang pangalan ni Shelby kay kay, ano ba yan? Sino ba yan? Samix
Si Shelby lagi tinuturo eh. Nasa ako Si lang nga Shelby doon. daw may sabi. Nasa ako na Meron daw si daw, Shelby. meron daw patunay si Joben, Kuya Shelby, na sumayaw daw yung mga apostol at si Kristo. Ito, papakita ko. Malaki ako. Pagka hindi kabisado ng INC yung doctrinal background, historical background, puro kwento lang yan, Shelby yan. Puro patutsada. Ayan. Ganun yung mga tirata dyan. Hindi mo alam yung theological background, eh, kwento ka na lang. Bakit? Mali ba yan? Israel Pons na mali yan? Napapanood mo? Kakampi mo nga ako eh. Samba nyo, eh, ang ginagawa nyo lang naman, di ba? Puro tanghod lang kayo. Kakampi Sigaw mo lang nga ng ako, aba, Joben aba. eh. Pinatunayan ko nga na may sayaw-sayaw dyan sa ano eh. Sa iglesia. Kaya eh. nga, tiyatanong kita, so agree ka sa amin, no? Salamat. Kaya nga, di ba, pinakita ko yung batayan mo. Oh. Kaya may sayaw-sayaw sa iglesia nyo kasi yung Kristo doon at Oo, yung mga utos kasi yan apostol eh. Oh, purihin ang nagsasayaw. Diyos sa pamamagitan ng sayaw. Oh. Kung hindi kayo sumasayaw sa iglesia nyo, eh, sa mga suwail kayo, mga talipandas. Hindi nyo sinusunod ang utos sa pagsamba. Ang pag- Yun lang. Yun lang. Kahit Walang sa tayo bagong sa tipan nakasulat yun. Tapos sino mga apostol? Bibigyan kitang paliguan kita ng talata, hero, kasi sa Sino, inyong sino yung mga pilihan, apostol? hindi kasi Sino kayo mga tinuturo ang apostol? magbasa ng Hindi. Biblia. Oh. Sa anong talata sa Biblia, sa bagong tipan, mga apostol Papaliguan ay nga kita ng member ng talata, dance group. hero, kasi Yan. Apostol dyan sa dance group, kapilya nyo, gano'n? Meron bawal bang kayong gano'n? magbuklat ng O Biblia. kapag walang Kasi gano'n, hindi ibig nakatago. sabihin, invento lang sa kukote ni Joven. Uwe. Gusto mong talata, paliguan kita. Go! Sige. Talata na nagpapatunay na yung mga apostol sumayaw at member ng dance crew. Five coming of Elijah. Yung isa sa mga turo ng end times. Wala, invite mo sa sustento dito, wala ka. Kasi Pastor Bal, Sino yung tatlo? atakin mo dito, wala ka makakausap dyan. Hindi, much better sila magpaliwanag niyan ng mga end times. Sinishare ko lang Kaya sa'yo, nga, invite hindi, mo dito si Pastor Bal. hindi lang naman kasi kami yung may aral na may iba pang Elias. Bukod kay Elias na propeta, Juan Bautista, kami sa kapatid na Felix. Maging sa end times, Narinig meron ko din na yun sa silang kanila, version. pero hindi ko narinig yung pinakadetalye kasi pag parang tingin ko walang biblical basis, tinatamad akong pakinggan. Ay, di pala naman pala nagsasubscribe si Joven sa end times. Iba kasi yung kay Joven kasi. Ano ba paliwanag nila dyan? So, ibig sabihin, hindi lahat ng pastor talaga ng born again. Sa inyo kasi, tukoy ninyo yung ikatlong Elias. Sa kanila, hindi ko narinig kung sino yung pang tatlo, pang apat, pang lima. Si Marion Branham ba yun o may iba pa? Baka mamaya natupod yun kay, kay Pastor Bal. Sa'yo ika-apat at ikaw yung panlima, di mo lang alam. Pero, sabi ng kawikaan, ang mangmang nagsasalita sa mga bagay na wala siyang kinalaman. Pag di mo alam ang isang paksa, huwag kang sumabat. Ay, hindi naman paksa yan. Magtanong ka sa Matag-uusapan kanya. na malay namin. Di ba mga mangangaral kayo, mga pastor Nandyan kayo. yung isang Oh, diakon. Pagka di ba? nandyan yung mga diakon ninyo, tatabi kayong mga piyon. Kasi nakakahiya sa kanila. Ay, ba, diakono ka ba? Di ka naman namin ka pananampalataya. Andyan nga si Malay Shelby, ko diakon nga, ninyo yan. ikaw yung panlima, Hindi Joven. naman ako Ayaw mo dyan, naman ako ikaw no yung district panlima. staff ako, Pastor Joby. Si Ay, Joven ikaw pa yung ba, panglimang Ilyas. District Kaso staff. nakain na naman. Nagugutom ako, ako sa diakono. paksay. Pambira ka talaga. Oh. Ang pinangangasiwaan ko, Pastor Joben, nasa 18 na mga locals. Oy, di ba trabaho din ng diakon na yun, Shelby? Hindi, ang diakono sa Ang amin, protocol ba nun? siya yung nangangasiwa lang sa isang lokal. Hindi Sa isang siya lokal lang. Kasi nagtuturo. di mas mataas ka pa, pambihira. Oh. Ano ka? Hindi siya Totalitan nagtuto, dyan. hindi siya nangangaral, nagpipreach.
Yung Jacono yung nagpipreach. Hindi siya nagpipreach. Hindi siya nagpipreach. Ganun. Ngayon, mas mababa yung sa ano mo, sa... Na ang diakono, Jobe, nangangasiwa lang sa kaayusan ng pagsamba, Pagsamba. sa pangangalaga sa mga kapatid. Yes, yan yun. Kaya malalaman mo kapag hindi kapatid. Pag tinanong mo ng mga internal na ano, hindi alam yan. Hindi ko talaga alam kaya ako nagtatanong. Legit Sa ka tunay talaga, na hindi mo iglesia, alam. Pastor Jobe, sa tunay na iglesia may diakono eh. Diyan ba sa inyo merong diakono? Meron naman talaga. Diakono, meron. elders, meron yan. Pero yung, anong tawag dyan sa, sa trabaho o position mo sa church service? District staff ako. Sa KSP ako. Sa pagpapatibay ako. Saan nagpa-fall yung, yung trabaho, yung position na yan? Sa Kasi pagpapatibay. hindi sa diakono, di ba? Sa pagpapatibay ako kapag may suliranin ka. Administration, parang ganon. Administrative, administration. Ministry. Hawak niya yung mga diakono. Ganon. Hawak ko lahat ng mga diakono, deaconess ng 18 locals. Di ka sunod niyan, ministry ka, magiging ministro ka na. Hindi, mataas pa nga ako Candidate sa for- ministro. KSP nga ako. Mataas ka pa sa ministro. Sa karaniwang Kumbaga, ang ministro. ministro, nakaano lang yun sa kakang lokal din. Ikaw, overall, parang ganun. Andyan si Pastor Dino. Naririnig ko. Kabila yun, sa Devcon. Wala doon si Dino, nandun sa ano. Sa message. Hindi, Pastor Dindo. Kasi Pastor ano Dino, yun eh, si sa- Pas, sa- ano sa- yun si Dino, dancer yun eh. Kasi nagjajabawokos yun, di ba? Naglalagay ng mask, tas sombrero. Pastor Jabawokos nga tawag ko dun. Jabawokis. Nandun naman si Nightmare, hanapin nga natin. Nightmare, tsaka si Dino, isa lang. Yung boses, parang boses, ewan ba yun? Sino na lang ba naiwan dyan sa DevCon, Pastor Jobin? Madami pa din, ayan silang wala dito eh. JW, Jumong, nandito pa din. Bishop Dindo, si Mark, yung Oneness, Nena, Catholic. Si Marte, born again ito, Johnny, SDA. Mga SDA yung marami, Edelos, Albert. Si Denmark, minsan dito nagbababad. Mahina si Denmark dito, no? Hindi siya masyadong nagbababad dito sa TikTok. Minsan lang kapag ka may debate sa ano. Wala siyang fans club dito eh. Mahina siya. Tinry din ng DevCon eh. Kaso wala talaga eh, no? Walang ano eh. Hindi bumenta yung DevCon dito. Wala. Ang inaano kasi ni Denmark ngayon,
puro debate. Hindi ko lang alam kasi siguro nagbo-boost up yun ang kanilang performance sa kanilang sekta. At kapag marami kang performance visible, so marami kang support, something like that. Just my opinion. So, ikaw, Job, iba pastor ka. So, sa ministry nyo, yan yun na rin yung pinaka-bread and butter mo ba? Or may iba ka pang trabaho? Sa ministry namin, bro, ako yung nagpapakain ng spiritual at physical na pagkain sa church. Hindi ibig Pero sabihin, wala akong trabahong secular. regular ka na, pastor? Full-time ako full-time. Okay. Maliit lang yung congregation ko, kaya kung financial ang pag-usapan, hindi makakapag-support sa needs ko at saka sa family ko. Pero dahil makapangyarihan ng Diyos ko, He provides. May tanong Kuya Joey si Kuya Hero kagabi, kahapon siya sa amin. Na Ayun. paano mo masasabi ikaw ang tunay, marami ang maliligtas? Paano kung kakaunti lang member? Yun ba yung parang pinupunto mo, Kuya Hero? Kung ikaw ang tinasabing, example, sa tingin mo, ikaw yung tunay na may bit-bit na tunay na aral at maghuhukom na. So, paano mo mailigtas yung lubhang karamihan ang gaya na tinutukoy sa Biblia kung ang ngayon pa lang, ilan pa lang yung membro? That's a good question. Unang-una, ang pagliligtas ng tao, trabaho yan ng Diyos. Sa Diyos yan. Ang kailangan lang natin gawin, yung ipinapagawa niya, ipangaral lang mabuting balita. Then, sa pamamagitan nun, magagawa niya yung dapat niyang gawin. Pangalawa, yung tanong na paano kayo dahil konti lang kayo. It doesn't matter kasi hindi naman paramihan yan eh. Sa history ng Biblia, kadalasan, konti lang talaga naliligtas yung remnant. So, yun ang doon. Konti lang ba yung nakasulat sa Apokalipsis? Yung nakita ni Juan na narito, gaya ng mga buhangin sa dagat. Diba? Lubhang karamihan na hindi mabilang. Marami eh. Hindi mabilang. Oh. Marco, maganda to, Marco. Pero kumpara mo sa billion na tao. Hindi po sa amin sa bayan. Pabili ka ng Kaya nga, sabi ko, kung ngayon pa lang mga ngaral at hindi pa na-establish, paano maaabot yung mga tao ng tunay na aral na pinangangaral ng isang preacher? Kaya yung hindi na maaabot dahil sabi mo, kulang sa resources, diba? Kulang sa mga So kung ginagabayan ng Diyos yan, palalawakin ng Diyos ang gawain na yan. Hindi niya ahayaan na maging konti yung kanyang maaabot ng kanyang lingkod sa pangangaral. Tama yan, tama. May punto yung sinasabi mo. Tama yan. Pero naman, ang pagpapadami o pagpapagulat ng gawain nasa panahon at pamamaraan ng Diyos. Kung kailan yun, sa nakakaalam. Ito ba tanong ko, Joven? Is it possible na yung sinasabi ba sa Bible na nakita ng Diyos na lubhang karamihan na halos di mabilang, hindi galing sa isang religion lang yun, kundi yun yung mga taong kahit galing sa iba't ibang sekta, pero lahat sila naniniwala sa Diyos, nanampalataya. Possible na nagsama-sama yung mga yon? Yes, ang posible dyan, bro, ito. Yung mga tao na yun na binabanggit mo sa Pahayag 7:13, yan yung sa pagdagit na yan eh. Galing sila sa tribulation, great tribulation. At ang tiyak dyan, pwedeng galing yan sa SDA, pwedeng galing sa RCC, pwedeng galing sa evangelical, pero they have one thing in common, or yung common denominator na tinatawag, ang Kristo sa kanila, Diyos. So yun.
Bakit wala nang galing sa INC, Pastor Joven? Oo, hindi niya binanggit eh. May galit si Kasi Joven. hindi naman Diyos ang Kristo sa inyo eh. Ang tagapagligtas natin, Diyos, hindi tao. Oh, Diyos ang tagapagligtas. Yung Ama naman ang Diyos talaga. Oh. Kaya nga, pero ang Kristo nyo kasi tao, diba? So yung tao ang tagapagligtas. Hindi. Ginawa siya ng Panginoon at Panginoon at Kristo. Ibig sabihin kasi ng Kristo is tagapagligtas. So siya tagapagligtas. Merong specific na kampanya ng Kristo kasi. Pero overall, kapag nagawa na niya yung tasking niya, isusuko niya lahat sa Diyos para ang Diyos ang maging higit sa lahat. Yun yung nakasulat eh. Yes, sa Gawa 2:36, sinabi na ginawa siyang Kristo Panginoon. Pero yung kaisipan nyo na parang doon lang siya naging Panginoon, yung iba dyan, si Shelby, hindi naman agree doon. Alam niya na nung pagkabata, tinawag ng Panginoon ang Kristo o ang si Jesus, kahit nung sanggol pa lang. Pag tinignan mo yung Greek word dyan, ang isang definition ng ginawa, ibig sabihin yun, diniklara or ipinahayag. Kaya nga, parang isang hari, dinideklara, ako isang hari, dinideklara ko si Joven na isang maging, konde. Di konde ka na. At siya'y magiging isang maharli ka na. Buhat ngayon. Tama yun, tama. Oh. Pero tandaan mo, di ba, bago pa i-deklara yun, yung bata or ako, hindi naman pwedeng magdeklara yung isang hari ng hindi royalty. Di ba? Hindi siya pwedeng kumuha ng common people para ilagay sa isang posisyon na pang royalty. Ganon din naman ang Ama, hindi siya pwedeng umirang ng iba maliban sa Diyos din na katulad niya. Kasi yung gawain tagapagligtas, sa Diyos siya, hindi yan sa tao. Kasi si Kristo kasi, kaya siya viral dahil para sa isang tasking, iligtas sa isang katauhan, kaya nga siya tao eh. Kasi kung Diyos ang ililigtas, di dapat yung Diyos na yung nagligtas sa kapwa niya Diyos. Kasi di kaya ligtas ng tao ang Diyos eh. Hindi Diyos ang magliligtas sa tao. So therefore, Agree ako dyan sa'yo, tama yan. Kaya tao ang Kristo. Kasi isa pang basehan dyan, sa akin pag binasa mo yung scriptures, nung umaakit ang Kristo, nakikita siya ng apostol habang umaakit eh. Tapos pagbalik niya, sabi sa 1:7 ng Apokalipsis, makikita siya ng lahat ng mata. So therefore, may yun. May physical being siya. So yung makikita ng lahat, di ba, sabi sa 8, yun yung Alpha and Omega and the Almighty God. Dalawang Alpha Omega dyan, yung Ama tsaka yung anak. Saan siya naging Yung Alpha Ama ba? Omega? Yun ang Kaya pinakaiba ba, kasi yung yun Ama, inulos, pero yung Ama ba, inulos sa tagiliran? Joven, nakikinig yung member niya, baka hindi naman Ay, sorry naman. Hihirapan si Joven. Lalo Pero, yung kanyang mga miyembro, kailangan maka-score niya. pero, Basta po ako, member. yung tanong ko Ako sa'yo, ordinary member lang ho. Wala po Pero ako, Hero, ang ganda ng bakit, tanong mo. Biorista, bakit, Ibig sabihin, bakit parang may sumasagarap si sa Joven nagpapakilala May ng iba yung signal mo, Biorista, sa parang tao, static. kakasangkapanin. Pero ang maliligtas, kukunti lang. Biorista, bakit parang may sumasabit na boses? May naririnig ka ba? Hero, may naririnig ka? Sumasabit yata. Teka, mumute na ako. Parang sira yata yung phone ko. Parang sa'yo ko yun. May sumasabit eh. Maingay, parang may may narinig ka ba? Ikaw, Hero, may narinig kang sumasabay? Dito ba si taga-tako ata tumutoko dito? Pero ba, nagsasalita ba siya? Akala ko na, nadadaya ko ng kanto eh. Sige, meron pa lang salita. Hindi, naisip ko kasi, di ba born again Baptist? Ang Baptist ka ba, Joven, or born again? Full gospel or evangelical, ganon? Evangelical, pare-pareho lang. Evangelical. Pero Baptist. Ang tanong ko kasi Kaya dyan, pwede ako makapagtanong kay Joven. May na naman, may sumisingit na namang boses. Bakit ganun, Hero? Pero yata yung, yung earphone mo, Hero eh. Hero, yung earphone mo, grounded, ayusin mo.
ata account niya, tapos yung isang account niya nakaakyat doon sa ibang platform. Kaya pagbukas niya, naririnig yun, nagsasausap doon. May tanong lang ako kay Kuya Hero, kay Pastor Jobe. Tayo ng hindi na sila nagkasundo, bakit nagbukod-bukod sila ng churches para di ba parang ganon? Ba't hindi nila nagkasundo? Ba't hindi sila nagkakaisa pero isa lang naman yung tinuturo nila na doktrina ng mga Baptist or ng born again? Para ba solid ba yung kanilang pangangaral? Kanya-kanyang diskarte yan, Kuya Hero. Siyempre, kailangan nilang kumita eh. Kanya-kanyang diskarte yan. Kasi sabi nga ng kay Joven hindi sumasapat yun ang pagbabadal hapunan? Hero, narinig mo na ba ako malinaw? Kasi may sumasabit kasi yung boses parang galing sa ilalim ng hukay. Agoy! Malinaw na ako. Ininaan ko na yung yung isang cellphone may narinig kasi akong sumasabay. Okay na? Joben, pwede na makapagtanong sa'yo. Okay na. Ay, ayun na naman paalam mo, baka Tanong bumili ako ka ng kay earphones sa Joben, Kuya Muslim Hero. Sabi Sumasabit niya yung wala raw sa boses mo trabaho. Inaasa niya lang yung buhay niya Kaya nga sa congregation niya. may sumasabay na boses, may pinakakain niya sa sumasabay. mag-anak niya? Ano pinakakain niya sa pamilya niya? Kung hindi siya Sumasabay talagang boses. Diurista, may nagre-report yata sa live mo kasi Kaya nakalagay sa Biblia, kung merong may hindi mo kinalinga papasok ang na boses iyong kahit pamilya, mas tumanggi ka sa pananampalataya at mas masahol pa sa hindi sumasampalataya. Oo. Kaya malaking questionable, bakit nangangaral si Joben, hindi niya naman na itataguyod ng maayos yung pangangailangan ng pamilya niya. Sabi niya, wala siyang trabaho. static talaga, bro hero, bro viewers. Mahirap mag-ano Kaya pa si ganyan. Joben hindi aasenso sa pangangaral. Siguro, viewerista, hindi ka nagbayad ng internet mo, no? Pinapahinaan nila yung mo. Ganyan daw ang technique dyan, pag nade-delay ka sa pagbabayad, ginugulo nila yung Walang trabaho talaga. signal mo. Hindi makapaglilingkod ng maayos. Walang trabaho eh. Paano pala anak mo? Ano pakakain mo sa mag-ina mo? Ayun, lumalakas. Lumalakas yung Mag-aaral sila. Ano bibigay yung mo? boses. Meron naman yan Puro dyan mo, sa wala kang trabaho. Eh, di ba sabi Diyan, ko 200 lang, okay na. Mas masahol pa sa hindi sumasampalataya. ayun na nga, lumalakas yung yung sa kanyang sariling sambahayan. viewerista, yung mo live, gumugulo dahil sa boses. Nilalapit Dapat daw siya raw ang minister ng ang Panginoon sa impapawid palakas, sabi sa niya. ganitong paraan tayo ay makakapiling Paano natin makapagpapalakas sa ang membro mo Panginoon. kung Kaya yung diyan, pamilya mo Pastor mapakain? Joben, lubos ang ayon na Kaya i-off magmuna, mo oy, na yung senior citizen, i-off mo muna yung sa Devcon kasi Ay, isip ng tao maingay yan. Ha? kapag nagsasalita ka ba. hindi kasi Yung sa Devcon, may boses. maingay. Pininaan ko na yung pala yung sumasabit. Hindi ako makapagsalita Sabayan. Okay na? Okay na ba? Wala na? Hindi naman sila makabangga. Paano ka magpapayo sa miyembro mo ha? Nagsasalita pala si Tagasako. Yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Ikaw pala yung nagsasalita. Akala ko kung sino lang. Magsikap kayo sa buhay nyo. Magsipag kayo sa pag-aaral. Ay, oo naman, Lolo. Ikaw pala yung nagsasalita. Sorry, akala ko yung Akala ko yung background mo. Akala mo narinig mo yung Oo nga background. akala ko yung ninaalam ko kanina pa pambihira. Ipangangaral mo ang hibang. Kanina ka pa kinakausap niyan. Diba? Kanina pa ba? Ayaw niya akong kausapin kasi Kanina pa pala ako kinakausap. Hindi ko alam pambihira talaga ako. Tungkol sa Sabi nga ng Boray, pasaylo ako dong, pasaylo patawarin mo ko, di ko narinig. Mag-focus lang kayo sa Ikaw pala paksa yun. para mas maganda yan, paano tamang paraan ng pagbabalapunan. Para hindi may matutunan naman yung mga nakikinig. Napunan ng topic okay. Ayan. Magandang topic yan. Magandang topic yan. Paano ang tamang paraan ng pagbabanal na hapunan? Jollibee ba o McDo? Munggo.
Saka elbow macaroni. Taga-Sako, wag mo pakialaman yung buhay ng may buhay, sarili mo pakialaman mo. Diba, nangangaral Ayan, sa napagalitan na. Diba, pag Napagalitan ka tuloy. ng Diyos, yung buhay Nagkakasala ka bro yan, nagkakasala ka, nagkakasala ka. Sasabihin mo, Nagbibigay ka Kasala kasi ka na daw. ng magandang halimbawa sa miyembro mo, buhay kaya mo, nga hindi mo nangangaral ka pakialaman eh. yung buhay pa ng iba. Diba? Sabi niya, siya daw ang nangangaral sa congregation nila. Paano pag ang topic Sige, tungkol sa mga pagalitan mo ama, yan si na Taga-Sako mga kasi ina na walang pakialamero trabaho, yan mga tamad? Paano Pagalitan ba mo sabi kuya, niya sa pagalitan Biblia, mo. ang tamad, inaasa niya lang ang buhay niya sa iba. Hingi ng hingi. Biro mo, hingi ng O, sino hingi ng ka para abuloy makialam? para pangtawid ng pang... Sino ka para makialam? Bawal yun. Sino ka? Bawal Sino ka yun nga? pagka Sino ka? ganon. Sino ka nga? Kailangan ang isang Sino ka? tagapangaral Sino ng ka? Sino ka? Biblia, Sino ka nga? siya ang unang Sino ka para sumusunod sa mga makialam? kautusan ng Diyos. Hindi nga. Sino ka nga Oo. para makialam? Eh, hindi nga, wala siyang trabaho, sabi niya eh. O, sino ka nga nangangarap para ka na ang makialam? mga miyembro Sino niya ka? dapat magtrabaho. O, sino ka muna? Sino ka Oo, muna? yun nga. Sino ka muna kasi? Ako, si Taga-Sako ng Kultuliko, bakit? Siya po siya po taga-Sako po. Oy, sinuka ka ba o inire? Taga-Sako. Inire ka ba, sinuka? Oo, Taga-Sako Pero, pala. Kuya Mga Hiro, basura yung Kuya Hiro, ang ganda ng nilalagay tanong sa mo, ano Kuya mo, Hiro. wala kang kwenta. Pinagpawisan sa iyo si Joven kanina habang nagtatanong ka. Biro mo, paano maliligtas iyang konti ng napangaralan mo? Eh, sabi, Yung member ipangaral ninyo sa lahat ng pinapal ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Huwag kang makialam. Biro mo, dahil ibinalik hindi naman sa iyo, nagagalit, Biro, ang binibigay tanong, ng member. ibinalik sa iyo, Masyado ang Diyos to. daw ang bahala sa pagliligtas, eh bakit pa siya kakasangkapalit ko? Ang Diyos din pala ang bahala sa pagliligtas. Hindi naman siya nagbibigay. Pambira naman yung Diyos niya. Oh, pagalitan mo yan si Taga-Sako kasi pakialamero yan kuya, pagalitan mo nga. Oo. Nagpapakilala nga siyang Pagalitan mo yan siya. kasangkapan ng Diyos, pero siya mismo duda siya kung maliligtas siya eh. Paano walang trabaho? Eh sabi sa Biblia, ang walang trabaho, tumanggi sa pananampalataya. Diyan ka nga muna sa Taga-Sako, di ate masimulan yung pagkain. Puro chismis. Sinto kasi yan. Ito naman si Shelby, pinapabayaan mo yung mga kapatid Parang mong pinapapakinggan din sa tayo. Bihira ka. Superintendent ka pa naman sa sekta nyo. Tapos pinapabayaan mo yung mga kapatid nyo na balasubas, mangusap. Nasa kanya na yan. Dapat pinagsasabihan mo yan, bro. Wala na sa akin yan. Siya Bagay, hindi naman ako. kahit pagsabihan kung ayaw makinig, ayaw mo nang na-disturb yung peace mo. Ayan, dahil wala na yung magulo, tuloy na tayo ulit sa usapan. Huwag nyo na pong pansinin yun si Taga-Sako. Kasi lang yun, high blood sa akin. Sige. So, Pastor Joven, yung nagbabanal na hapunan ba kayo sa inyong congregation? Yung Lord's Supper, valor sa Lord's Supper. Hindi, honestly, alam mo, hindi ko alam kung bakit tinawag yan na banal na hapunan. Maliban lang na hapunan ginawa yan. Pero kung sa amin ginagawa namin yung Lord's Supper sa umaga, tanghali, gabi. Kumbaga, hindi kami limited dun sa time. Kaya yung issue about nagbabanal na hapunan kayo sa umaga, minsan ibinabato yan. Hindi ako dyan, kasi parang sa akin, hindi naman yan dogmatic enough na dapat hapunan ginawa, hapunan din. Ang pinakamalaga kasi dyan, bro, yung aral. Ano ba yung aral doon sa ginawa na yun? Yun ang pag-alaala. Yung mga bumabato na hapunan sa umaga, yun yung mga hindi nag-aral ng basic na Tagalog at basic na English. Bakit? Hindi nila alam yung tinatawag sa bahagi ng salita na tinatawag na tambalang salita, or sa English, yung compound words. Ano-ano yung mga compound words? Halimbawa, yung bahay, kubo. Ipaghihiwalay mo ba yung kubo at bahay? Kapag ba kubo lang, hindi na siya bahay? Evening gown. Kapag ba nagsuot ka ng evening gown, umaga mo sinuot, hindi siya pwedeng suotin. Yun pala may logical reasoning pala kung bakit kailangan. Kaya ko wala akong question. Hindi. Hindi logical reasoning yun. Yun ay tinatawag na
compound words or tambalang salita. Na yung dalawang salita, ipinagdikit mo, binigyan mo ng isang kahulugan. Ang kahulugan, banal na hapunan or Lord's Supper sa English, or sa ibang salin ay Santa Cena, o sa iba naman ay hapunan ng Panginoon. Lahat yan tumutukoy lang din sa banal na hapunan. Hindi mo dapat paghihiwalayin yung hapunan at yung banal. Tabingi ka sa gramatika kapag pinaghiwalay mo yan. Ibig sabihin lang, yung pastor o ministrong nagsasabi ng hapunan sa umaga, hindi nag-aral yung pastor na yun. Hindi nag-aral. Yun lang, maraming salamat. Eh baka itanong nila yung Kuya iba Shelby. Dagdag ko lang, iba Kuya na against Joben. doon, paano yan? Sige bro. Baka itanong ni Kuya Joben, may nasusulat ba sa Biblia na letra for letra, banal na hapunan? Eh, hintayin ko itanong ni Joben yan. Wala akong wala akong contention kung anong oras nyo gawin yung banal na hapunan. Kasi kahit kami, ginagawa namin yan sa umaga, madaling araw, sa mga occasional fellowship, sa outdoor. Pero dun sa mga, narinig ko na rin yan, yung argument na yan against dun sa nagbabanal hanapunan sa umaga. Pero hindi ko lang nakita yung full reasoning nila, argument nila, why they are disagree with that. So dapat sila yung sumagot o magpahayag dyan. Ewan ko sa ibang makasama natin dito. Labsong, kayo ba? Against ba kayo dun sa... Nag-Lord's Supper ba kayo sa JW Labsong? Hindi nagbabanal na hapunan yan si Labsong. Kaso ano naman, Hindi siya karapat dapat. There's no specific time sa Bible na sinabi kung anong araw, anong time mo siya gaganapin. So sa amin, ang ginaganap namin 'yan, so parang anniversary. Parang anniversary. Yung date noon, kung kailan 'yon ginanap nung panahon na 'yon. Tapos 1 year ngayon, ganon. So sa exact date kung papaano ginanap yan noon, ganon namin ginaganap ngayon. Pero hindi namin kini-question kung anong pag-celebrate yan ng ibang religion. Kasi wala nga specific date na sinasabi sa Bible yan. Sa inyo, Kuya Joben, bakit kayo nagbabanal na hapunan? Yung kasi namin, commemoration yan, it's not about the literal act, kundi yung spiritual significance. Therefore, hindi kami dogmatic doon sa time na dapat dahil last supper yan, dapat hapunan talaga gawin. Hindi kami doon nakatali. Anong gagawin? Ay, sa saksi ni Jehovah pala, kay Tama ba, hindi? Labsong. Paano yung banal na hapunan po sa inyo, Labsong? Ayun, ganun din. Sinusundan namin yung binabanggit doon sa unang Korinto 11:25, 24-25, ganun. Ayun, nag-serve ng tinapay na walang libadura. Then, juice, alak na red. Pero, yung mga umiinom nun tsaka kumakain, yung kabilang lang doon sa hindi kami lahat. Meron lang specific na umiinom tsaka kumakain nun. Yung alak ninyo nakakalasing, di ba? Hindi lahat ng membro nyo, Labsong, nagbabanal hapunan? Yes, hindi. Kasi Bakit? doon sa unang Korinto 11:27, kung mapapansin natin yung binabanggit doon, 27 o 28, sabi doon, suriin ang bawat isa sa inyo kung sila ay karapat-dapat na kumain at uminom noon. Kasi
ano yun eh. Di ba nga isang banal na ano yun, isang banal na bagay para sa Diyos. At yun ay isang malinis, ang nire-represent nun, isang malinis, walang bahid na kasalanan. Ayun, kaya nga walang libadura yun eh. So, ang ano lang nun, ang kumakain lang nun, yung member doon sa 144,000. Kasi kung titignan natin, kahit sa panahon ng Kristiyano noon, sino lang yung kasamang uminom tsaka kumain nun? Ni Jesus, di ba? Yung 12 lang. Hindi pa nga kasama yung isa kasi umalis si Judas. Di ba? May 11 napanood lang. kasi ko, Kuya Labso, debate yun eh, INC tsaka Saksi ni Jehovah. Sinabi ng ministro doon na sabi daw ni Cristo, magsiinom kayong lahat dyan. Hindi daw sinabing, iinumin ko lahat yan. Ano yung reaction mo ron? O kasi ano yun eh. Kung titignan mo nga, yung kasama ni Jesus doon, 12 lang sila. Tapos si Judas umalis pa. So, ang nakasama lang ni Jesus doon yung 11 na kumain nun. Pero marami ng Kristiyano nun. 'Di ba? Ang tanong doon, bakit specific lang doon sa 11 ang naging kasama ni Kristo sa banal na hapunan? Ayun ang first question doon. Kasi para sa amin, ang kabilang lang doon na dapat kumain, yung kabilang doon sa 144,000 na makakasama ni Kristo bilang hari. Sila lang yon. At ang una doon na pinakapundasyon, yung labing isang apostol na nauna. May tanong pa ba kayo kay Labsong about sa banal na hapunan? Ang Pero tanong ko kay yung Love Song, ako may Sige, tanong sige. ako. Yung red wine ninyo, fermented or nakakalasing or not fermented, hindi nakakalasing? Ang sa tingin ko doon, meron siyang 5% na alcohol. Nakakalasing. Fermented na siya. Fermented na. Nakakalasing. Kasi kapag sinabing alak, siguro kapag makakalasing yun kapag siguro nakadalawang bote ka. Kasi 5% alcohol din yun. Kaya Sa INC kasi hindi talagang katas ng ubas. pero kung yung iinumin mo doon, mga kalahati o kahit isang bote nun, hindi ka siguro malalasing nun kasi siya, 5% Siguro, alcohol. hindi ka tiyak. Kasi hindi naman talaga siya yung Parang tulad pala ng Labsang mga 40%. parang San Mig Apple, 5%. 5% alcohol yon, red wine. Masarap yun. Red wine siya eh. Di ba alak? Ba't hindi na lang ginawa nyo Red Horse? Iinom lang nun yung kasi yung nire-represent nga doon, kaya nga red wine ginagamit. Kasi nire-represent nun yung dugo. Nagpe-feedback At nagsiinom sila ng alak. May maingay yung background mo, Kuya Hero. Okay, may feedback. May feedback. Sakit sa ting. Nagfe-feedback si Hero. Okay, kahit sa Bible naman, hindi mo masasabi na yung ginagamit doon na alak, kasi marami nakalagay na alak sa Bible eh. Sinabi mo lang yun, Kahit pero yung masasabi ginamit namin yun. Kahit ginamit ni Kristo, yung sinabi niya na ginawa niyang alak yung tubig. So hindi Yung mga bangal ng tubig yun. sa kasalan. Oo. Kasi alak doon na alak yung ginamit. Ito kasi niya sa yung Tagalog. problema, Bago yun Love eh. Song. Bago. Ito kasi yung problema, Love Song. Kapag alak, nagko-conclude ka kagad na nakakalasing. Merong Hindi lahat, alak. hindi ganon. Makinig ka muna. Makinig ka muna. Merong alak na tinatawag na alak pero 0% alcohol. Meaning to say, hindi nakalalasing.
Bakit mo hahapagan ng pagkakasala ang mga miyembro bilang nangunguna kung alam mo namang may available na katas ng ubas na hindi nakalalasing? Yan ang paglabag na ginagawa ng JW. Kalapastangan yan sa turo ni Kristo. Sige nga, Shelby, ibigay mo nga sa akin yung alak na binabanggit sa Biblia na ipinagbawal na inumin. Hindi, ikaw yung may burden. Ilabas mo. Ikaw kasi ikaw yung... ang nag-ano. Ito, pakinggan mo, love song. Pakinggan mo. Nag-statement ka kasi na hindi naman siguro yung ginawa ni Kristo na alak, hindi naman siguro nakakalasing yun kahit konti. Yun yung statement mo Nag-conclude ka na nakakalasing yung ginawa ni Kristo. Yung burden nasa iyo. Ikaw, nasa iyo yung burden. Hindi, Kasi wala ikaw kasing yung ikaw yung ikaw Ito, yung pakinggan mo. nagsasabi Ito yung pakinggan mo, Lapsong. Tanggap nating parehas na ginawa na katas ng ubas o alak yung ginawa ni Jesus. May ginawa siyang himala na ganon. Tanggap natin dalawa yun. Kaso ikaw, nag-conclude ka na nakakalasing yun. Ako, hindi ako nag-conclude na nakakalasing. Nagets mo? Oh, yun nga yun So ngayon, Kaya ako yung binaburden mo. Ipakita mo Ako ngayon, ipakita mo ngayon yung Pakinggan mo muna, alak na yun, love song. hindi nakakalasing. Pakinggan mo muna. Gusto mo kasi ako yung mag-burden, napapakita ko, hindi nakakalasing. Hindi nga binanggit na hindi nakakalasing Hindi nga binanggit na nakakalasing, rather. Ikaw yung nagdagdag na yung ginawa ni Kristo na alak, nakakalasing. Dapat ikaw yung may magbigay ng burden of proof. Kasi ikaw yung nagdagdag sa context na nakakalasing yung ginawa ni Kristo. Gets mo? Ito yung ano ko doon. Ito yung Siya nga yung conclusion. Ito yung conclusion. Yung una, kung makikita natin doon sa teksto, sa verse, di ba? Yung kasalan na yon, may mga uminom na, may mga uminom na alak. Una, nakakalasing yung alak na mga ininom nila. So, yung ginawa ni Kristo, pampakalma doon sa nainom nilang alak kasi nasobrahan na ng pag-inom yung mga bisita Pampakalma. Ginawa ni Kristo pampakalma doon sa mga hindi nga nakakalasing kasi kung nakakalasing yung alang o ginawa ni Kristo, hindi. lalo silang tumasang amats ng mga Hindi lahat ng pampakalma, hindi mo masasabi na yan ay hindi na nakakalasing. Hindi mo masasabi yon. Basta ang sinabi doon sa Bible ay alak. So fermented man yan o non-fermented. kasi katas ng ubas kung dapat sino ang alak inilagay ang tawag doon. nila dyan Dapat ang Sa akin, inilagay doon pakiwari. katas lang ng ubas. Pure, Pure pure juice. si Jesus Christ may dalang powder. Powder na Dapat doon, dapat ang inilagay doon pure sa tubig pure kasi juice. hindi. Baka inaluan nyo ng powder kasi tubig yun, di ba? O powder na lang ilalagay doon, magiging grapes na yun. Hindi Okay, may kasi iba naman tayo. nakalagay Kay pure Johan juice naman. Kay Johan, sa amin kasi sa Catholic talaga, di naman kami maano ng katas yung ostya lang tinapay. Paliwanag mo nga sa laki Johan about sa banal na hapunan. Sa misa. Ipapakita ko lang na maraming available na non-alcoholic, 0%. Bakit yung 5% pa na nakakalasing yung ipamamahagi ninyo? Shelby, tig-isang bote. Nabawal kayo Shelby, na-restrict ni TikTok. Yung alak. Sige nga, Shelby. Agoy. Ako muna. Kahit si TikTok hindi sumang-ayon sa kanya Ako muna mga brother. Shelby. Hindi, nagpakita kasi siya ng brand.
Bawal yun. Bawal yon, Kuya Shelby. Pinababa ka saglit ni TikTok. Ganito ang problema. Kung sa banal na hapunan, hindi naman tig-isang bote yung mga... ipakita ko na merong mga tinatawag na wine 0%. na 0% Oh, wine. alcohol. 0%. Meron ding tayong- beer. wala tayong Meron din, ano saglit doon, lang, saglit lang. Ano ba sa Paraan, hindi? O tama. Wala tayo Paraan lang Tama, muna. 0% wine. Kasi, Paraan lang muna. Ano ba nakasulat? Wala muna sanang iyakan. Paraan lang muna. Ay, Tama, pinapakita ko lang nakasulat sa naman inyo. sa Bible sa Saglit English, lang, di Kuya ba, Hero. Shelby, Saglit lang. wine? Kuya Hero. Ipinapakita ko lang sa inyo na hindi lang nakakalasing yung alak. Merong variety ng alak. Merong 0%, 0.00% ng alcohol. Kaya mali ang aral ng JW, mali ang aral ng Katoliko dyan, mali rin ang mga born again na nagbibigay sila ng red wine na nakakalasing o merong percentage ng alcohol intake. Maraming salamat. Mas lalong mali ang INC. Okay, sige kayo, Han. Sige Tungkol nga, sa atin naman, Shelby, sige nga Shelby, ipakita mo na yung iniinom doon sa ganyan na paghahapunan may nalasing. Sige nga. Akala yata ni Shelby, tig-isang baso yung tig-isang bote yung bisita dun eh. Yung 5%, Wala namang argument doon, na- Shelby, na merong 0% na wine. Walang argument doon. Ang ano diyan, yung masyado kang dogmatic doon sa ginagamit na terminology sa Bible na kapag sinabing alak 0%. Hindi ganon. Ang ipinagbabawal sa Biblia, paglalasing. Paglalasing. Hindi yung pag-inom kasi nga si Timoteo nga binigyan pa ng ni Pablo na uminom ng kaunting alak para sa kanyang pagkakasakit kasi sa malimit niyang pagkakasakit binigyan siya ngayon ng payo ni Pablo na uminom ng kaunting alak. Yung kaunting alak 5%, ano ba 'yon? Sobra na ba yon? Hindi naman yun nakakalasing. Sa English ba, ano ba nakalagay? Pag binasa sa English yun, yung tagpo na yun. Ano ba yun? Wine? Wine or liquor o ano? Wine ang ginagamit kasi dyan, wine. Hindi naman lahat ng wine, heroes, walang alcohol eh. Hindi, meron 0%. Maraming wine na may alcohol. Oh, pero merong wine na walang alcohol. Wala namang kontra dyan, yung tawag dyan juice, pagka ganyan. O juice, okay. Wala Ngayon, pagtatalo alamin natin doon. kung ano yung binigay ni Jesus. 0%. Kung juice ba may alcohol. Uy, meron pong may shoutout kay Haring David. May 47 followers. Di porket pinainom ka ng 5%, malasing ka. Bro, Shelby, may tanong lang sa'yo. Bawal ba science yung mag-inom o maglasing? Yes, bawal. Pati yung pag-iinom. Bakit ito bakit si taga-Sako lasing? Kailangan mo siyang patunayan. Hindi lang akusasyon. You have to prove. Tingnan mo yung parang bata sa baba, parang gawain ng lasing yan, di ba? Shelby, kapag may uminom sa inyo, natitiwalag Hindi siya taga-Sako. sandali. Ang ingay naman ng mga iba, pasuyo muna, mag-mic off lang. Ayan. So, sa amin, kapag nakitaan ka na nagiinom ka, ay kakausapin ka, papayuhan. So, kapag hindi ka pa rin nagbago, maaari kang iulat para maalis ka sa talaan. Kasi hindi ka nagbabagong buhay. So, mabigat na kasalanan yung pag-inom sa inyo. Yes. Kasama yan sa hindi ikaliligtas. Pati yung pagtatalik na hindi pa kasal. So magbigay ka nga ng verse na yung pag-inom hindi yung paglalasing. Yung pag-inom pag-inom ng alak ikatitiwalag. Hindi, Kung kasama yun doon masama. sa requirement sa Masama. Bible. Sige,
magbigay ka nga ng verse na yung pag-inom ng alak masama. Dito sa unang Pedro 4:3 sa salin ng MB. Ayan. Sabi diyan, kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Ano ba yung pagnanasa ng laman? Sapat na ang panahong inaksayan ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hintil. Ano ba yung kinahuhumalingan ng mga hintil? Mga pagano, mga hindi kinikilala ng Diyos. Ayan, kahalayan, mga pagnanasa ng laman, paglalasing, ano pa? Walang habas na pagsasaya, ano pa? Iinuman. Ha? Ano pa? Pag uminom ka pala, Kasuklam na pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ayan. So, ano daw ang ugaling ganyan kapag ka may ugali kang ganyan? Mali na naman Kinahumalingan ng mga... Tumabi ka muna, Johan. Pwede, binigyan ako ng oras. Sana paraanin mo lang si Labsong, hindi nagre-react. Mapasuntabi lang para hindi humahaba yung usapan ba. Sabi dyan, yung kinahuhumalingan ng mga hintil, kasama dyan, yung pag-iinuman, Labsong. Binasa ko lang. Hindi kami gumawa ng sali na yan. Ayan, thank you so much. Ayan. ang ribat naman Kung namin titignan dyan, mo kasi pag uminom ka ng alak, di ka titignan naman mo yung nakikipag-inuman history. pag ikaw lang mag-isa. Teka lang, Johan. Kung titignan mo yung history kasi ng mga hintil noon, ng mga pagano, talagang yung pag-iinom nila, lasingan. Lasingan talaga yon. Kaya ngayon ang ipinaiiwasan ngayon doon sa ipinapayo ni Pablo sa mga hintil, maging sa mga Kristiyano noon. Kaya nga sabi niya paglalasing eh. Yung pag-iinuman na yan ay pumupunta doon sa ginagawa ng mga pagano noon na talagang sagaran yung pag-iinom. Tulad yan ang ginagawa ngayon. For example, pagdating ng birthday, Pasko, New Year, kahit anong mga occasions na ginagawa na nagkakaroon ng inuman, paglalasing. Hindi yung pag-inom. Iba yung Paano Labsong, magiinuman tayo ng juice? Kasalanan na pala yun, no? Pag-iinuman nakalagay dun eh. Hindi ganun. Kaya nga specific yun doon sa paglalasing eh. Yung paglalasing, doon yung naka-specific na yung iinom ka tapos hanggang sa masagad ka sa pagkalasing. Di naman sinabi doon na pag-inom ng alak. Pag-iinuman sinabi eh, klarong-klaro. Pag nagiinuman ka, talagang malalasing ka. Pag uminom ka lang isang baso, di ka naman malalasing. Di ba tinutukoy lang doon yung mga maoy? Pag nilasing maoy? Oo, yung maoy, pag isang baso, maoy ka na agad. Ang hina mo naman. Tsaka kailangan mo ng alcohol sa katawan. Kahit doon sa binasa mo, Shelby, na teksto kasama doon yung mga bagay tulad ng sigarilyo, droga, kasama doon Ibang usapan. Kailangan mo ng alcohol sa katawan. Hindi pwedeng wala kang alcohol sa katawan. Kuya Labsong, yung sigarilyo at droga. Ipinagbabawal sa amin ang droga, hindi sa sintidong literal na nakakalasing. Although indirectly, parang ang figurative niya ay nakakalasing kasi sumusobra ka sa limit. Ang droga kaya ipinagbabawal sa amin kasi iyon ay pwede batas. pag hindi sobra? Kuya Johan, pwede bang tumahimik ka muna? Okay lang ba? Sige, tuloy mo, Shelby. Pa-mute ka muna, kuya, para tuloy-tuloy. Ayan, thank you. So, yung illegal na droga sa amin ay over the dosage ng standard na
pwedeng i-take ng tao. Kaya ipinagbabawal sa amin kasi ipinagbabawal ng batas ng Pilipinas. Yung sa sigarilyo naman, ipinagbabawal lamang or pinapayo sa loob ng Iglesia ni Cristo na iwasan ang paninigarilyo dahil sa kalusugan, hindi dahil sa nasusulat na utos ng Diyos. Hindi, sa kalusugan lang. Nothing more, nothing less. Hindi mo ikatitiwalag, hindi mo ikasasakit pag naghitit ka ng isang stick ng sigarilyo, labagista ka na sa Biblia. Hindi ganun. Ang sigarilyo, pwede mo siyang i-take na sa iba ay ito ay tawag dito ay may health benefits. Palipas oras yun eh. Marami siyang side effect or marami siyang masamang epekto sa katawan. Pero yung iba itinuturing na ito ay alternative. Hindi ba kasama doon yung binasa mong teksto na pagnanasa ng laman? Hindi naman ang laman yun karurungang bagay. herbal, ano yun, halaman yung tabako halaman yun Di ba pagnanasa ng laman yun na kung saan? Hindi naman nga laman yun. Hindi. Ang ibig ko sabihin, ninanasa ng laman mo yung bagay na yun. Pag nanasa ng laman, it pertains to parang pakikipag sa Hindi daw naman kasi lovemaking laman sa doon babae kasi herbal. or Galing daw sa mga dahon. Yung pag nanasa ng laman, galing din naman yun sa mga puno galing sa prutas. hindi sabihin yung pag nanasa na naman tinutukoy, parang tumutukoy sa pakikipag lovemaking mo sa kapwa mo lalaki, kapwa mo babae, or opposite sex na hindi mo asawa, ganun. Yun yung pagnanasa ng laman. Lahat ng bagay na ninanasa ng sarili mo. Lustful interest. Lust nga Iba yun Iba naman yung Yung lahat ng kalayawan. bagay na ninanasa ng laman mo. Basta ako, Yung Kuya ninanasa Labs, ng laman mo yun hinanapan mo ako ng mababasa ng pag-iinuman, nabasahan kita ng talata. Hindi inuman Nung dinagdag mo yung pagdodroga at paninigarilyo, binigyan kita ng paliwanag kasi hindi mababasa yun sa Biblia. Although ipinagbabawal sa amin yung illegal na droga at tungkol din naman sa sigarilyo, binanggit ko rin naman yung pangunahing tuntunin namin doon. Ikaw ba? May mababasa ka ba na mag-inuman kayo? Love song? Meron ba? Hindi naman pag-iinuman tinatanong sa'yo. Kuya Yuhan, tumabi ka muna. Hindi naman ikaw yung kausap Si meron Love niyang Song. binanggit. Mali mo kasi yung tanong niya. Hindi, Meron tumabi niyang ka muna. binanggit, Hayaan nyo muna sila mag-usap yung dalawa para healthy discussion tayo. Sabi ni Pablo kay Timoteo. Sabi ni Pablo kay Timoteo, uminom ka ng kaunting alak para sa iyong pagkakasakit. Uminom So, Kuya Love Song, pagka halimbawa may sakit ang JW, ang pangunahing ginagawa ninyo, umiinom kayo ng alak. Tama? Hindi. Mali yung pagkakaunawa mo. Mali din yung pagkakaunawa. Ibig sabihin nun, Shelby, kasi hinanapan mo ko ng teksto na pwedeng pag-iinuman. uminom. Hindi pwedeng uminom. Pag-iinuman. Same word doon sa same word doon sa maari kayong mag-inuman. Yun yung para naman hinahanap ko tayong sa'yo. baguhan lang sa Bible pag ganyan. Naghahanap siya ng yung pinaglalaban mo, inom lang. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Baguhan lagi tayo sa Tawa sa ganyan. Shelby talaga kahit Yung word kailan. for word na same word pa doon sa Sunod na tanong, Lamso. Saan talata mo naman mababasa na ang ginawa ni Jesus na alak ay nakalalasing? doon mismo sa unang himala na ginawa ni Jesus. Ginawa niya doon alak Kaya nga, nung Alak ininom nakalagay ng mga doon. miyembro yon, nung ininom ng mga Kristiyano yon, nalasing ba sila?
Pag sinabing Ay, walang binanggit. alam mo, Walang isang bote binanggit. Kasi pinainom nga, mo. So, kasi paano nga, ka nag-conclude? teka lang. Paano ka Ikaw talaga nag-conclude, ainsip Labs? pagka sa Biblia. Teka lang muna. Hindi, ang ingay naman ni Teka Johan, lang Kuya muna. Viewerista, ang Ah. ingay. Ganito yun. Nawawala yung healthy sharing pagka kaya nga minsan di ako pumapasok dito eh. Puro Kami balahura lang tayong yung purista. Para maano to si Shelby. ingay ni Mali ano eh. pagkakaunawan nito palagi, sinabi lang Baba uminom. na lang ako kung Inuman na ako. gusto nyo Bumaba ng ka na. oras na naman. Pagkaunawa mo, Bababa na mali lang ako naman. Di ano eh. Yan muna sila, magtanong ka muna. Pwede na magtanong mamaya. Ikaw na magtanong kayo kay Shelby. Tanong ka lang, sharing lang. Makikinig ako sa Ako nagtanong eh. Para maganda yung Shelby, huwag palitan. ka baka makikinig ako, bilis. Yun yung hinahanap ko, Lapsong. Na ang sabi mo kasi nakakalasing yung ginawang alak ni Jesus. So, sabi mo walang mababasa. So, nung ininom ng mga Kristiyano yung alak na ginawa ni Jesus, meron ba sa kanila na nalasing doon sa konteksto? Meron. Walang binanggit doon na nalasing. Kasi nga, Sa makatwid, wala kasi nalasing. nga, ganito yun, Shelby. Ayan, yung ginawa ni Kristo na alak, hindi para maglasingan. Hindi yun para maglasingan, yung ginawa ni Kristong alak. So, ang maliwanag doon, si Kristo ay gumawa ng alak. Alak yun. So, yung ginawang alak ni Jesus, Hindi naman ang basahin mo ngayon, Shelby, na yung hindi ginawa para ni sa Kristo mga lasinggero, tama? Hindi. Basahin mo ngayon, yung ginawa na yun ni Kristo, juice. Mahanap Prolapso, mo siya ng talata makasingit na ako, Diyos yung prolapso. ginawa. Prolapso, sa Corinto, chapter 11, pinagsabihan ni Pablo yung mga taga-Corinto kasi mali yung paggawa nila ng breaking of bread at saka ng wine kasi may talagang literal na nalasing doon. Meaning, literal talaga na wine na nakakalasing yung iniinom nila. Sinobrahan ba naman pag inom eh? So, ang punto lang doon, ibig sabihin, yung ginagamit talaga nilang wine ay nakakalasing pag sobra. Yun talaga yun. Kaya nga pinagsabihan sila eh. Kasi So, gumamit hanapan mo sila siya ng talata wine, na Greek pero juice yung nakakalasing. At naglasing sila. Yun yun. Pero kung Lapsong. yung ginamit nila, hindi nila sosobrahan, hindi makakalasing yun. Bro Lapsong, hanapan mo siya ngayon ng talata na juice yung pinainom. Ang binanggit sa Letra por unang letra, Korinto hanapan mo siya ng 11. talata. Ang binanggit sa unang Korinto 11, hindi hapunan ng Panginoon yung ginagawa ninyo. Yung paglalasing nila, hindi yan hapunan ng Panginoon. Kaya hindi ginamit ni Apostol Pablo yung alak na nakakalasing na yun. Kasi hindi pang banal na hapunan yun, Joel. Mag-isip-isip ka naman. Ganun ba sinabi doon? Mali yung ginamit nyo kasi nakakalasing yung alak. Di ba sinabi, Shelby? Basahin mo ulit yung talata na ginamit mo sa unang Korinto 11. Palagi naming ginagamit yan sa... Wag mo kong paandaran, bro. Palagi namin ginagamit yung talata na yan. Unang Korinto 11 mula sa 23. Sabi dyan, sa bagay na ito, itong araw tinanggap ko mula sa Panginoon. Pero sa taas niyan, sabi niya, sa bagay na ito, hindi ko kayo pinupuri dahil mali ang ginagawa nyo. Kasi bakit? Hindi sila naghihintayan. Ang mali sa ginagawa nila, may nauunang uminom, kaya nalalasing, yung iba wala pa. May nauunang kumain, busog na, yung iba wala pa. So, dahil ba sa bagay na yan, dapat ko kayong purihin? Hindi, dapat ko kayong pagsabihan. Hinahamak nyo ba yung mga may hirap na walang pagkain? Kasi dapat ang pagpapatupad dun sabay-sabay. Hindi yun, bro. Katulad ng sinasabi mo na mali yun kasi mali yung alak na ginamit or yung instrumento. Literal kasing inuman ang ginawa talaga, ginagawa dyan. Lamang merong seremonya. So, yun ang punto doon. So, maliwanag, Pastor Joben, yung ipinangaral mo, hindi banal na hapunan yun. Doon tayo sa banal na hapunan mismo. Sa Banal na hapunan yun. Oh, Celebration yun ng banal na hapunan. Kaso may mga nauuna nga lang uminom. Kasi sa 11, 20, hanggang celebration 28 yun. basahin Celebration. nyo. mo nga, maganda yung may nababasa eh. Basa lang. Basahin nyo, celebration ng banal na hapunan. Basa kasi puro Yung palusot na natin si paglalasing Shelby. Wala ng nang alam ko mga yun kundi kapat magpalusot. yung mga Kristiyano na yun.
Basa love song, basa. Basahin natin sa 11. Tingnan mo. 11. Kung upisahan mo sa 20, sabi dito, kapag nagtitipon kayo sa isang lugar,